araw, pupunta kami ng Korte Suprema para maghain ng isang petisyon para ipakontempt ang isang tao na bumastos sa ating Korte Suprema. Ito po ay magsisilbing halimbawa ng aming sinabi, particularly ang aming grupo ni Atty. Luna, Atty. Topacio, Atty. Jing Paras, Atty. Tolentino, na hindi namin papayagan na durugin nila, bastusin nila ang aming mahal na Korte Suprema. Bilang mga abogado, sabi ko nga, obligasyon namin protektahan at depensahan ang Korte Suprema at ang saligang batas and the rule of law. Kaya nandito po si Atty. Luna sa Liwasang Bonifacio ngayong araw. Ako po ay isa sa mga sumusuporta dito sa rally sa Freedom Park ng Andres Bonifacio sa Manila dahil bilang officer of the court at abogado, isa pong obligasyon namin na ipagtanggol ang hustisya at ang Korte Suprema at mga hukuman. Nababalot po sa kadiliman ng ating bansa, maraming bumabatikos sa naging desisyon ng Korte Suprema na tama naman, sang-ayon po ito sa konstitusyon at sa batas. So, ang aming obligasyon ay hindi lamang ipaliwanag ang desisyon sa mga mamayan, kundi harangin ang mga kumakalaban sa Korte Suprema. So, bilang abogado, it is my duty to defend and protect the Honorable Supreme Court. Kahit sino pa yan, kahit kapwa-abogado pa namin, pag sila ay nag-cross ng red line at binatikos nila ang Korte Suprema at nag-hit sila below the belt, hindi na freedom of expression yan. Hindi na yan protected speech, kung hindi contempt. That is a cause for contempt. To Representative Sendanya, maling-mali siya. Yung mga binibitawan niyang salita, irresponsable at contumacious. Pwede siyang i-cite in contempt sa mga ginagawa niya at sa mga pinagsasabi niya. Binabastos niya ang ating mahal na Korte Suprema. Well, makakaasa tayo na magkakaroon ng aksyon hinggil dyan sa susunod na mga araw. Hindi natin papayagan yan. So, kahit lawmaker po si Akbayan Representative Sendanya, dapat responsable po siya sa kanyang mga pahayag. Hindi siya pwede mag-hit below the belt at ganunin ang ating Korte Suprema. Hindi nga siya abogado. So, hindi ko alam kung ano ba yung pinagsasabi niya. Hindi siya nagbasa ng desisyon, o nagbasa man siguro siya, hindi siya nakakaintindi ng tamang pagbasa at ang desisyon. So, kaya ganon kay irresponsable itong kongresista na ito. So, Sendanya, mag-ingat-ingat ka because yung mga binibitawang mong salita will be a cause for your contempt kung merong mag-file ng petition to cite you in contempt of court.